paano ka naman napunta sa pag-aartista? Napunta po ako sa pag-aartista dahil po sa mga commercials. Ako po ay na-discover sa commercials dahil isang araw naglalakad kami sa isang mall, sa Robinson's Galleria, and ayun, may talent scout na lumapit, nagbigay ng card. And the next day, nagtawagan kami, pinapunta ako sa GoSee, and yun, nagsimula na po yun. Audition ito? Audition. Oh. Hanggang meron po ako nagawa ng maliliit na commercials, hanggang nadagdagan. Commercial ang umpisa? Opo. Oo. Pero pinaarte ka na doon sa mga commercials? Yes. Paano ka tumawid sa showbiz? Parang meron po akong isang commercial noon na medyo siguro tumatak ng konti, tapos napansin, pinag-GoSee ako nung manager ko at that time para mag-audition sa Star Circle. So, nag-GoSee po kami, ilang beses po yun na parang may time doon na natanggal muna ako, tapos binalik din after mga ilang weeks. May mga ganong proseso po na nangyari. Oo. But did you realize that nung pumasok ka sa showbiz, you've always wanted to be in the business? O wala pa? Hindi pa po ako sure, pero parang nararamdaman ko na may potential ako dito. Parang dito ako nababagay. Feeling ko meron akong future in a way dito sa path na pupunta. Doon mo na-discover nung naroon ka na. Kasi ang mga kasabayan mo, Bea Alonzo. Sino pa ba? Sila Alfred Vargas. Alfred, Pia Wurtzbach, sino Nadine pa ba? Samonte. Nadine Samonte. Kumusta yun? How was that? Yung batch ninyo, were you friends? May mga naging kaibigan po, pero syempre nung time na yon, parang hindi mo pa rin, kasi ang dami po namin sa isang batch, 26 kaming nilaunch, yung batch 10, so parang hindi mo alam kung sino doon talaga yung magkakaroon ng career, magtutuloy-tuloy, magsiseryoso, and magkakaroon talaga ng mga trabaho. So, medyo mahirap po. Nung tinitingnan mo yung mga kasamahan mo, kasi ang dami nyo nga, ang daming nagtagal, ang daming gumaling ng husto, no? Sino yung namamataan nun? And how were you assessing yourself in the context of, kahit pa paano may competition yun di ba? Noon po, uso po nun, yung mga mukhang model yung itsura. So sila Alfred Vargas, and sila Robbie Manangkil. Sila yung mga kabatch ko nun. So, parang sabi ko, parang ang hirap yatang kakompetensya ng mga to kasi malalaki yung katawan, matatangkad. Ako, ang liit-liit ko nun, payat. So parang hindi ko alam kung paano ako makakasurvive kung kasama ko. How did you survive? Siguro po yung consistent na effort and yung perseverance na, alam mo yun, may gusto ka talagang mangyari dito sa pinili mo dahil iniwan mo na lahat So parang gusto mo dito na talaga May low points, like medyo mahirap ang competition na ito, medyo ang gagaling nila, medyo ang tatangkad nila, medyo ang gwapo nila, model type, I wanna go away. Was there a point when you wanted to walk away? Maraming beses po. Maraming beses talaga. Dahil syempre, nung time na yun, dahil nga nagsisimula pa lang, parang ang hirap i-establish yung sarili mo. Ang hirap magpakita ng something para mag-stand out ka sa 20 plus na mga kabatchmates mo na, alam mo yun, mas magagaling at mga talented din. May girlfriend ka nun? Noon po, wala. Wala po. Wala. Pero hindi ka nagka-crush sa isa sa mga kabatch? Hindi po kasi nagagandahan, marami ako. Kanino ka nagagandahan nun? Sino ba? Sila Bea po, mga ano pa lang noon, 13. Ako mga nasa 20 na yata ako. Oo. Pa-20s na. Naalala ko yun. So, ano po, hindi ko rin, parang hindi yun yung, alam kong hindi ito yung pinapunta ko dito na maghanap ng relasyon. Pero siyempre, yung mga nagagandahan. Yun, sila Bea, sila Nadine. Pero ganun ka, no? Yung, it's almost methodical na parang ito yung dahilan kung bakit ako nandito. Hindi ko nililito ang aking sarili.